Sa pag-usapan na naman natin itong Poland, mga kababayan. Sa loob ng 5 taon na paninirahan dito sa Poland ay napakadaming nagbago syempre. Saksi ako dyan kasi 5 taon na ako dito. Tumataas daw ba ang sahod dito sa Poland? Safe pa ba daw ang Poland? Madali bang makahanap daw ng trabaho dito? Sabi ko nga sa inyo, meron ditong sari-sari store sa lugar ng Gdańsk, Poland. Kaya hindi na kayo maghahanap pa ng panlasang hinahanap nyo katulad ng kinakain natin dyan sa Pilipinas. So ipasilip ko sa inyo ng bahagya. Sama ko lang din dito sa video ko. Sa kaunti yan. So ayan, silip ko lang ng kaunti. Search sa ate yung may-ari. Isa sa may-ari pala. So ito yung mga paninda dito. Short highlight lang. For the future, gagawin ko siya ng video. Maramihan. And kung makikita nyo, diba, may mga ketchup, toyo, suka sa baba, and bigas, sutanghon, bihon, at kung ano-ano pa. Marami dito kayo mabibili. Siyempre, yung snacks, meron din. Meron din pampaganda dito na pampaputi, para dun sa mga kababaihan. And of course, the Skyflex, hindi mawawala yan dito. Mga cup noodles. So, highlight lang yan para maniwala kayo na meron dito ang sari-sari store sa Gdańsk, Poland, kung saan ako nagtatrabaho. For 5 years, mga kababayan, masasabi ko talagang gumaganda ang ekonomiya ng Poland. Tumataas din yung salary. For example, nag-start ako dito per hour ng nasa 14 zloty lamang, mga kababayan. So, tsinaga ko yun dahil naranasan ko yung pandemic dito sa Poland. No choice, kinakailangan makasurvive, makatagal, at hintayin yung pagkakataon na manumbalik ulit sa normal na sitwasyon ang Poland. Dahil kakarating ko pa lang dito sa Poland ay pandemic na, kaya stranded din yung trabaho namin. So kasi yung hotel na pinagtatrabahan ko before ay ang nagche-check-in lamang ay doctors at police, yung mga nagsiservisyo during pandemic, mga kababayan. Kaya bukas din yung hotel para lang sa mga doktor at sa mga police. Kaya't may trabaho kami noon, naalala ko pa yung kaibigan kong si Renante. 2 beses lang kaming pumasok noon sa loob ng 1 linggo. Then sumasahod lang kami ng napakaliit na halaga. Baga hindi pa nga ako makapagpadala noon sa pamilya ko, sa nanay at tatay ko. Dahil yung sinasahod ko ay pangkain ko lamang or pambili ko lamang ng pagkain, mga kababayan. Pero hindi pa rin ako sumuko, Then lately, nitong mga nakaraang taon, syempre 2020, 2021, so medyo naging okay na yung sitwasyon dito sa Poland. Kumbaga naalis yung restriction sa COVID, dumami yung mga turista. So may mga nakakapasok ng mga ibang turista dito rin lang din sa European countries or sa European Union. So sa madaling salita, may trabaho, gumaganda yung pasok, dumadami yung pasok, and madami din yung kinikita. Kasi nga, mga kababayan, nag-start ako dito sa agency. Sa agency ako nag-start. So hindi ko rin akalain na makakasurvive ako. Tinatawanan ko na lang yung ganyang sitwasyon sa ngayon. Kumbaga, kapag iniisip ko na naranasan ko yung ganong sitwasyon, natatawa na lang ako sa sarili ko at isang motivation na lang yan. In terms naman sa salary sa ngayon, syempre, iba na yung sitwasyon ng
kontrata ko. Sabi ko nga sa inyo, next month ay iba na rin yung employer ko, which is a German company. So hindi ko pwedeng ikumpara sa Polish company kasi mas maganda yung bigay nila. Although dito pa rin ako sa Poland magtatrabaho. Pero yung German company, which is yung Motel One company, ay maganda yung bigay. So maganda din naman kasi yung posisyon na in-applyan ko doon, which is supervisor or housekeeping supervisor. Kaya hindi ko rin pwedeng ikumpara sa mga basic salary sa ngayon mga kababayan. Pero i-update ko kayo kapag natanggap ko yung payslip. Syempre kapag sumahod ako doon ay makakapag-update ako sa inyo kung magkano talaga yung kikitain ko doon monthly. So according to sa contract ko, so meron pang bonus and libre yung transportation ko, mga kababayan. Magkasagot nila yung monthly transportation. Kasi nga medyo malayo ako sa work place ko, about 40 minutes yung tinitirhan ko dun sa Gdynia, Poland. So hindi naman ako makalipat Karaka dahil napamahal na rin ako doon sa tinitirhan ko sa Gdynia. And ang isa pang rason, kapag naka 5 years ako doon ay magagamit ko ring requirements yun sa pag-apply ng stay permit dito sa Poland or yung tinatawag nating permanent residence dito sa Poland. Kasi ang gobyerno tumitingin talaga yan kung hindi ka patalon-talon at hindi madami yung nilipatan mong bahay, hindi madami yung nilipatan mong kumpanya. Pero sabi lang yan, kumbaga haka-haka lamang ng mga Ukrainian at ng mga matatagal ditong mga kabayan din. Kaya't gusto ko lang ding sundin yung pattern nila kung maaari, Pero ang nakalagay naman, ang nakasaad naman sa requirements ng government ay huwag kang tatalon ng ibang part ng EU or ng ibang Schengen country kung gusto mong maging residente ng Poland. So ang tinutukoy ko ay permanent. Temporary, makukuha nyo yan after ng visa ninyo. Ay pwede na kayong mag-apply ng temporary residence card dito sa Poland basta may trabaho kayo. Kung usapan naman ganda at safety ng Poland, syempre masasabi kong talagang safety rin dito sa Poland at maganda rin yung lokasyon, especially itong lugar na pinagtatrabahuhan ko, itong tinatawag nilang Gdansk Old Town or kalakihang syudad ng Gdansk, mga kababayan. Kung usapang safety at ganda, syempre meron ipagmamalaki ang Poland, mga kababayan. Syempre yung mga Asian ay gandang-ganda tayo dito dahil mostly ang meron lang tayo sa Pilipinas ay beach. Wala tayong masyadong mga reserved na mga old structure, mga tanawing mga sinauna pa, panahon pa ng mga, alam nyo yun, ng mga 1940s pa or 1840s. Meron pa sila niyan dito na preserve nila yan, yung ibang lokasyon na hindi natamaan ng World War II, mga kababayan. Kahit masasabi kong safety and maganda pa rin ang tanawin dito sa Poland, mga kababayan. Kaya't kung nandito ka na sa Poland, try mo lang explore. Try mo ring aliwin yung sarili mo kahit na mag-isa ka. Katulad ko, kahit na mag-isa ako, 'di ba? Nagba-vlog ako mag-isa. Inaaliw ko yung sarili ko para maalis yung mga stress o yung depression na dumadating sa atin
bilang isang OFW or bilang isang manggagawa dito sa Poland, ano. Kaya huwag kayong ma-stress masyado kung medyo liblib yung pinagtatrabahuhan nyo dito sa Poland. One day or maybe next month, next year, may magandang opportunity sa inyo. Basta tiyaga lamang kayo at isurvive ninyo yung kontratang pinirmahan ninyo. Pag natapos nyo yan, during sa pagtatrabaho ninyo, magtanong-tanong din kayo sa kaibigan nyo kung gusto nyo talagang lumipat dito lang din sa Poland. Kung may opportunity, sabi ko nga mga kababayan, hindi ko kayo sasabihan na huwag kayong lumipat kasi bawal. So, ang lagi kong sinasabi sa mga kababayan ko, syempre kung may opportunity, doon gaganda ang buhay ninyo, doon ninyo matutulungan ng maayos ang pamilya natin sa Pilipinas. So, i-take advantage ninyo, mga kababayan. So, wag kayong masyadong mahina yung loob pagdating sa mga ganyang sitwasyon. Pero, hindi ko naman din sinasabi na mag-run away kayo ng mag-run away. Siyempre, yung iba napakalakas ng loob mag-run away, pero wala namang kasiguraduhan na pupuntahan. Kasi yung iba nating mga kababayan nung mga nakilala ko nung mga nakaraang taon or lately, malakas yung loob nila. Syempre, mga veterano yan sa pag-abroad, yung mga kuyas natin na galing ng ibang part ng Middle East, ng ibang part ng Asia. So malalakas talaga ang loob ng mga yan, especially yung mga welders, mga batak talaga sa trabaho yung mga yan. Kaya wala talagang pinipiling trabaho yan. Pag ayaw nila, sorry, I can survive. So ganun yung pananaw ng mga kuyas nating OFW dito na nagra-run away usually before. Pero sa ngayon, hindi ko masyadong nababalitaan kasi nga nagkaroon ng raid, nagkaroon ng deportation ng mga nakaraang buwan at nung nakaraang taon. Kaya yung iba syempre ay natauhan or natakot din. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, swertihan lang din talaga ang pag-abroad, lalong-lalo na kung first timer ka or kahit na hindi ka first timer. Ako, first timer ako sa pag-abroad lately. Saka pa lang ako i-improve. Kumbaga, nitong mga huli na, nung mga una, nangangapa ako, natatanga talaga ako sa mga sitwasyon. Nahihirapan ako mag-adjust, especially sa pagkain, sa culture, at sa klima dito sa Poland. Dahil, sabi ko nga sa inyo, galing lang naman ako sa Pilipinas. Doon lang ako nagtrabaho, doon ako nag-aaral. So once again, ako si Adrian at nandito ako sa Poland, sa Gdansk, Poland. At nagbibigay ng kaunting kaalaman base sa aking experience for 5 years dito sa Poland. At marami pa akong ibabahagi sa inyo for the future, kaya sana ay nakapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel at sa aking ibang social media account, mga kababayan. At syempre, para maging updated din kayo sa mga pangyayari dito sa Poland at sa mga ninanais ninyong malaman. So once again, God bless, mga kababayan.